Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay tatalakayin ng aming grupo sa inyo ang isa sa mga malaking epekto ng mababang ekonomiya ng ating bansa. At ang napili naming italakay sa inyo ay ang prostitution. Ano nga ba ito? Ano ang dahilan bakit pumapasok ang ating kapwa kabataan sa ganitong trabaho? May kinalaman nga ba ang mababang ekonomiya kaya may mga ganitong bagay na nangyayari sa ating bansa? Alam nating ang definisyon ng prostitution ay offering sexual intercourse for pay. Ano bang ibig sabihin nun? Ito ang pagbibigay aliw ng isang tao, babae man o lalaki, na may katapat na presyo na umaayon sa iyong serbisyo na ginawa. Nakakalungkot aminin, ayon sa mga mananaliksik o eksperto, halos 60% ng mga kababaihan na unemployed ay pumapasok sa ganitong uri ng gawain. Nakakaapekto kaya sa desisyon ng mga Pilipino ang kaalamang sa ibang bansa ay legal ang prostitution? Kaya ang aming grupo ay pumunta sa Luneta o kilala rin sa tawag na Rizal Park dahil aming napag-alaman na nagkalat ang bentahan ng laman dito mapa menor de edad man o matanda. Kaya ngayong hapon ay papasukin natin ang buhay ng isang prostitute. Kami ay nag-interview ng isang babae na itinago namin sa pangalang Maria. Ating alamin ang kanilang mga dahilan kung bakit sila pumapasok sa ganitong gawain. So, good evening po, ate. Good evening din. So, ilang taon na po kayo? Pwede. Nasaan po yung magulang ninyo? Nasa probinsya. Alam po ba nila yung ganito po yung ginagawa niyo trabaho? Siyempre hindi. Bali, lumuwas po kayo galing sa Oo, lumas ako. naghanap po kayo ng trabaho dito. Mga ilang taon po kayo nung bago kayo mag-start sa ganitong trabaho? 17. 17 pa. 17, bali di na po kayo nag-aaral. Hindi na. Meron naman pong proyekto yung gobyerno para makakuha tayo ng tamang edukasyon. Hindi niyo po ba ito sinubukan? Hindi na. Kasi natatakot din kasi akong subukan diba? Kasi nga mag-oras malaman lang ganito kami. Baka maida-down nila kami lang. Gusto niyo po ba yung ganitong trabaho? Siyempre hindi. Sino man naman may gusto sa ganito eh. Hindi po ba kayo sumubok maghanap ng trabaho bago kayo napunta sa ganitong gawain? Nag-try na rin. Kaso nga laging pinapaunahan ng takot. Kasi nga natatakot na pag nalaman ganun trabaho na dati, ikakaya. Tapos parang kumbaga i-check-pera nila. Ida-down po O kayo. ida-down. Bali, may pamilya na po ba kayo? Wala pa naman. May nangyari na ba na nagdalang tao po kayo dahil sa ganitong gawain tapos pinalaglag niyo po? Sa akin naman, hindi man totally pinalaglag yung media. Accident din nangyari. Accident. Bali, alam niyo po ba na maaari kayong makakuha ng sakit sa ganitong gawain? Oo, syempre. Yung customer niyo po ba gumagamit ng yung what you call condom po? Hindi naman po lahat eh. Meron gumagamit, meron din hindi. Kadalasan po, mga ilang taon po yung mga nagiging customer ninyo? 17. 17 years. 17. Yung pinakamatanda po, Mga nasa 50 plus. 50 plus. Mga siguro 53, mga 54. Paano po yung pag-approach po nila sa inyo? Kayo po ba yung nag-approach or sila yung lumana? Sila. Kasi nakakaya naman kami mag-a-approach sila. Kasi kailangan silang mauna. Mga anong oras po ba kayo pumesto sa... Depending oras din yung bago kami dumating. Kasi minsan, ating gabi na rin. Minsan maaga. May suki na po ba kayo? Oo, marami. Alam ba ng mga kaibigan nyo na may ganito pa yung ginagawa? Oo, alam nila yung ganito din ang work, alam nila. Pero yung sa labas na hindi nila alam na yung mga professional, hindi nila alam. Tinatago rin nila. Bali, magkano po ba yung offer nyo per customer? 500 pataas, hindi rin pare-pareho. Nakakailan po kayo sa isang gabi? Depende din. Minsan may isa, dalawa, tatlo, isa wala rin. Bali, kung nakakatatlo po kayo, sa buong bali po sa buong magdamag naka 1.5 lang po. Depende rin. Depends po kasi yung iba. Depende sa presyo ng ibibigay. Saan po kayo kadalasan dinadala ng inyong mga customer? Santa Cruz. Meron po bang nangyari na dito lang po? Ay, wala.
Yung kinikita niyo po ba, ay nabubuhay niyo na po yung pamilya mo o mga kapatid o yung mismong sarili po ninyo? Sarili lang. Kasi, di ba, mas nakakaya naman yung kinuha mo sa ganong ano. Pero okay naman siguro, di ba? Pero sa akin, sarili ko na talaga mas sa ano. Masaya naman po ba kayo? Siyempre, di ba, sino ba naman maging masaya sa ganung trabaho? Wala po bang nanguhuli sa pwesto ninyo? Marami, siyempre. Lalo na yung SOG, SICO, yung partners. So, paano po yung about sa nahuli po kayo? Paano po yung pagpapiyansa? Papiyansa kami. Pag may pera kami sa bulsa, nagpapiyansa kami. Minsan, kung walang pera, ayun, pakulong na lang, pa-inquest na lang. So, ano po yung pag hindi po kayo nakapagpapiyansa? Pinapalaya na lang po ba kayo after? Ina-inquest muna kami bago nila kami pinapalaya. Tapos minsan, kadalasan, dinadala nila sa bigay, mga ganun. So, paano po kayo napasok sa ganitong gawain? May nag-recruit po ba sa inyo? Wala. Parang ano lang, sariling ano. So, parang narinig nyo lang po, tapos tinry nyo dahil din po sa kagipitan. Ilan po kayong magkakasama sa isang grupo? Grupo-grupo po ba kayo mo? Hindi naman kami grupo-grupo. Kung ba marami kami dito, hindi rin namin sabi mo ilang kami. Lahat po kayo magkakakilala. Hindi naman po lahat. May awayan po ba? Siyempre, parang Oo, meron customer. gano'n yung siraan, agawan ng customer. Lumilipat po ba kayo ng lugar or dito lang po talaga kayo nakadisney? Minsan, pag wala rito, lumilipat kami sa ibang lugar para in case na yung baka sakaling meron doon. So, tanong po pang ekonomiya, mga ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? 3 beses din. Dahil nasusuportahan na po sa ganitong trabaho. Katingin niyo po ba, yung dahilan po ng kahirapan ang nag-udyok sa inyo para talaga pasukin ng ganitong trabaho? Oo, siguro, o hindi, parang pero sa akin, kahirapan din ng buhay. Kaya hindi ko rin masisig sarili ko na kung paano ako nagkita. Bali po yung nabanggit niyo po na hindi, ibig sabihin, pumapasok lang po sila as a parang pastime, ginagawa po nilang pastime lang. Parang ganun. Ano naman po yung reaksyon niyo sa mga tao dyan sa paligid na may sabi po masasama sa inyo, matumatapos sa inyo mga bugaw, nagbebenta ng katawan, mabayaran. Ano po yung reaksyon niyo doon? Kung para sa amin, dead man na lang. Kasi kung papansinin mo kasi, di ba, ikaw rin naman kasi magiging kawawa. Kaya para sa amin, dead man na lang bakit sila bumubuhay sa amin. Di ba? So, kung bibigyan po ng pagkakataon, magbabago po tayo. Siyempre, kung merong pagkakataon din. Isang freaky question po, papamana niyo po ba ito sa maging anak ninyo? Sino ba naman gusto yung tumala yun, di ba? Siyempre, hindi. Hanggat kayang... Kung sakasakali na kahirapan din. Ay, hindi. Kahit anong Hindi po ano. talaga. Ano po yung gusto niyong sabihin sa mga taong nagbabalak pumasok sa ganitong gawain? Ang masasabi ko lang, wag na lang nilang balakin. Kasi kumbaga, para silang nahuhulog silang pumuloy na tawag doon, yung kabilang buhay, yung kalahating katawan nila nasa bukay. Tapos yung kalahating katawan nila nasa ano, diba? Kaya huwag nilang balakan. Sa hirap din kasi. Parang mahirap na po makawala. Mahirap makawala talaga. Meron na po bang time na parang yung meron pong kakilala, hindi na po siya nag-ano tapos meron pa rin. Nalala minsan pag dinadown ka lalo, tapos diba? Eh maraming nag-o-audio siya, ganito ganyan. Eh syempre hindi ka na mapag-ano. Kaya kung ako sa kanila, huwag na din talaga balakan. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo. Okay, salamat din. Gabayan po tayo ng Diyos at alam naman po natin na nandyan lang po siya parate. Salamat po. Thank you. Natunghayan na po natin ang ating interview sa isang prostitute. Isa po itong malaking patunay na malaki ang epekto na ekonomiya sa mga nangyari sa isang tao sa loob ng isang society. Nakakalungkot man isipin na sa ganitong paraan pa kumukuha na ikinabubuhay ang ating kapwa mamamayan. Sana sa sandaling oras na inyong napanood ang aming inahanda, amin napulot po tayong aral. Pahalagaan po natin ang ating pag-aaral dahil palagi po nating tatandaan na isa po itong pribilehiyo. Kaya dapat natin itong pahalagaan. We are very lucky that we are studying right now. Unlike the others, because of their misfortunes in life, ganito ang isa sa manangyari sa kanila. Ating patunayan ang sinabi ni Rizal na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sana'y laging magmahalan, sana ang tao'y di nagugutom o naon.
hindi na gumagabi o umaaraw. Sana'y walang